Hello guys, good morning. Ngayon ang gagawin natin is pupunta po tayo ng Lakeshore Pampanga. Bali yung Lakeshore Pampanga guys, dito tayo nagsimula maglagay ng cortina. Dito yung pinakauna-unang project ko po ng curtains. Tapos ngayon guys, may nagpagawa ulit sa atin. Bali, yung latest natin ngayon guys is hindi lang po cortina pinagawa. Sabi ko nga po mag-start tayo ng furniture. So nakapag-start kami ngayon, may orders sa amin na bench doon sa nilalagay sa kama. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung first project natin sa furniture. Si ma'am kasi kilala tayo, napapanood tayo, kaya pinagkatiwala niya muna yung isang furniture sa atin para ayun guys, ma-check niya muna yung quality ng gawa. So ngayon share ko po sa inyo yung ating i-deliver sa kanila, no? So pag nandun na po tayo, update ko po kayo. Noong March 17 mga ka-viewers, kahit ginagawa pa lang po yung bahay ni ma'am, maaga po natin ito sinukatan. Kasi gusto niya daw po malaman ang total po na aabutin ng kanyang mga kortina. So ideal po talaga pa nagsusukat, mas maganda po meron ng ceiling saka tiles. Kaya po noong August 2, bumalik po kami to double check po yung mga bintana ni client. So dito po sa kanilang dining at kitchen, pinag-aaralan po namin kung okay pa rin po ang curtains or gagamit po kami ng tinatawag na Roman blinds. Then sa living area naman po dito, ito po kasi makapal yung beam sa gitna, ina-assess ko po kung applicable po ba na gamitin dito is long curtains pa din. And September 27 mga ka-viewers, nag-start na nga po kami mag-install sa bahay po ni client. So actually sa labas may nakita na po kayo nakasabit, pero ito po yung mga nangyari. So una po syempre yung sewer namin kasama plus yung ating industrial steaming iron. And para po sa fabric natin, ito po ay original Korean soft blackout. Ayan na po yung proof ng label, kaya talagang original. And sa ibang bintana po ni client, nag-decide po siya na gamitin is Roman blinds. So nag-offer po tayo niyan kung ayaw nyo po ng Korean blinds po. Dito po sa living area, gaya po na sinabi ko sa intro, meron po tayong lalagyan dito ng long curtains. So sinek ko po kung kaya. And upon checking po nung installation, kaya naman po. Medyo nakaano lang po yung middle part ng linen, pero achieve naman po yung gusto ni client na long curtains at hindi na po putol-putol na cortina. So ito po mga ka-viewers yung top view ng sala niya. Again, ayan. So ina-assure ko po pa naglalagay tayo ng cortina is talaga na-achieve natin yung gusto ng ating mga client. By the way guys, dito sa dining area, meron po ditong dalawang bintana. So dito po, cortina din po ang ating nilagay kasi malalapad po ito. At ang finish po is wall to wall. Kung papansinin niyo po yung kulay ng ating mga cortina, nagbabago po talaga yan. Depende po sa lightning po ng ilaw ninyo sa bahay. So ito po yung bestseller natin ngayon na stone. Combination po yun ng gray and brown. Tapos guys, ito po yung dining area again ni client. Kung type nyo po yung dining set, ayan na po yung details. So ito po is dark choco po yung kanyang dining chair po, no? So again, ayan po yung dining area po nila. Sa master's bedroom po may dalawang bintana. Ideal po dito is wall to wall. Pero ang gusto po ni client is separate na lang para daw po yung TV nila is naka-hang. Then dito po sa mga kwarto naman, since standard size po ang laki ng bintana, ang gusto po ni client, ang ikabit is Roman blinds. So ito po kasi sa Roman blinds, gawa po ito sa fabric. Kaya maganda rin po siyang gamitin sa loob po ng bahay. So ito po is hindi lang po siya blackout. Kaya kung napapansin niyo po yung shade po ng araw is talagang buo po talaga sa Roman blinds po, no? So ganito po siya pag tinaas. Ayan. Same lang din po ng Korean blinds, niro-roll. Para po sa mga hindi po nakakaalam po na client natin, no? Tapos guys, ito naman po yung nilagay natin sa next bedroom. So imagine mga ka-viewers, nung lumipat si client, ganyan muna yung mga pang-cover nila sa bintana. Pero ngayon, meron na rin itong Roman blinds. And pakita ko na lang po nung sinara po natin yan. Ayan. After po namin mag-install, pinausukan po namin yung bahay po ni client. So ito po ang tinatawag na back to zero. So we're planning po na ibigay po ito as freebie po sa mga upcoming nating clients. Ito po ay may iba't ibang scent na ginagamit. Tapos ang nagagawa po nito is ini-eliminate niya po yung mga bacteria at odor po sa loob po ng bahay. Ngayon po, since mausok po ito, nagpaalam muna po kami kay client kung gusto niya. Since okay naman po siya, ayun, na-try po namin yung back to zero sa bahay po na ito. Kayo po ba, ano po ba yung thinking nyo dito? Kung okay po ba ito pang freebie sa mga client natin? Comment naman po kayo. Tapos guys, kinabukasan, ito, dineliver na po namin yung pinagawang bench po ni client. So sa atin na po siya nagpagawa kasi ayun nga po, ayaw po ni client sa mga greedy daw po na gumagawa ng furniture. So ito guys is bench po yan na ilalagay po sa kanyang bed frame. So
Ayun po, natuwa naman po si client at ito po yung kanyang sinabi. And po mga ka-viewers, ang ginawa po natin sa Lakeshore, Pampanga, no? So again po mga ka-viewers ha, bali alam niyo naman po yung paggawa natin ng cortina. So almost 2 years and 7 months na po akong gumagawa ng cortina. So with my team po, na-master na namin yung mga tamang volume, etc. Kung paano po lalabas na maganda po yung mga ginagawa nating curtains. And syempre by experience din po, ayun po, alam ko na rin po kung ano po mga babagay sa mga bahay po ng ating mga nagiging client, no? So gaya po niyan mga ka-viewers is nakita nyo po yung ating cortina sa ginawa po sa bahay sa kanila. Ngayon po, ito po mga ka-viewers, nagkaroon na po tayo ng furniture. Pero ito po ay pre-order po, nagkakaroon po ako ng pre-order sa mga nag-inquire sa amin. Kasi po mga ka-viewers, ayoko lang talaga ma-jinx and magkaroon po ng evil eye sa atin. So we're planning to expand po syempre yung business. And aside po doon, ayun po, we're planning to build po our showroom na. And hopefully, magawa na po siya. Kasi, ayun po, nahiya na rin po ako sa iba nating kliyente na pumunta din sa bahay. Siyempre, ang liit lang po ng office ko, no? So, ayun. Tapos guys, ay yung client po kasi natin, nagkaroon po siya ng bad experience sa furniture niya. Ang ayaw niya lang po is pagiging greedy po ng gumagawa ng furniture, ganon. So, nung nabanggit ko na baka gusto niya i-try sa amin yung furniture ipapagawa niya. So, pasado naman po yung price. And yung gawa naman po is pumasa din po sa kanya. Ayan po, nag-order pa po siya ng isa sa atin. Accent chair naman, no? So, again po mga ka-viewers, kung meron kayong mga plano ipagawa, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog. And i-assess ko po kung kaya po ng team namin. And ayun po, para mabigyan namin kayo ng price regarding po sa furniture. Again ha, pre-order po. Tapos po mga ka-viewers, ang plano ko rin po syempre, ayun guys, alam niyo naman mahilig tayo sa bahay para hindi na rin po kayo mahirapan. Paano itong didesignan, ganyan, Billy, ano kayo magandang ganito dito. I can suggest naman po para ayun po, malesa na lang din po yung mga isipan po ng ating mga viewers kung paano papagandahin po yung bahay nila, no? Tapos guys, ang next nating client is from France naman. So ito po is located din sa Mexico, Pampanga. So ito po yung naging project naman natin. Next client po tayo. So ito po ay bahay po ng ating subscribers from France. Yan guys, nakikita niyo yung araw, nakarekta talaga sa bahay ni client. Kaya talagang nagpalagay siya ng kortina. Kasi yun nga, baka mahirapan kasi yung aircon niyang palamigin yung loob. Kung nakarekta yung araw, papasok sa loob. Lalo na po afternoon sun niya, mas mainit. So wala pang summer, mas lalo nila mararamdaman yun nun. Kaya naghanap talaga siya ng legit po na gumagawa ng blackout curtains. And which is tayo po, no? Para po sa ating mga kortinang kinabit, ito po ay Korean soft blackout plus linen po. Ito po yung itsura ng kanilang living area before. So meron po ditong huge na window. At ngayon, ito na po siya. So ito po mga ka-viewers, inayos ko po yung interior nito para po maganda pa rin po tingnan yung bahay ni client. So sa long window po, naglagay tayo ng linen plus blackout po. Ang kulay po again yan is color tan. Sa taas naman po ng pintuan, nilagyan ko na lang po ito ng linen pero inassure ko po na masinsin po, no? Para at least, ayun po, malesen pa rin po yung papasok na init sa loob. Then, aside po doon, inassure ko din po yung length po ng linen. Gusto ko po, pantay-pantay po yung pagkakagawa or pagkakatahi niyan. Sa dining area naman po, ang original plan is vertical blinds. Pero sinadjust ko po kay client, mas maganda po dito ay, syempre, cortina po. Kasi para mas buhay po yung vibes po ng kanyang dining area. And syempre habang kumakain ka, parang ka na sa hotel or restaurant, ganyan. So guys, ang ganda ng kanilang dining set, no? So ito ay pinagawa po ni client. Tapos guys, sa kwarto, meron po ditong corner window na dalawa, ayan. So, nung kinabit po namin, pakita ko lang sa inyo, ganito po namin kinakabit yung aming cortina. Tapos guys, ito po, pag nakatali po ang cortina namin, ganyan ang itsura. Tapos guys, ganito naman po pag nakabuhaghag. So sabi ko nga po, dahil original po yung ating fabric, galing po ng Korea, tingnan nyo naman po, napakaganda po na pagka-S-fold. And nung tinali na po namin yung both side, ganito na po yung itsura niya. Pag naglalagay po ako ng cortina, hindi po yung nagsasabit lang po kami. Ina-assess ko rin po kung maganda po sa paningin po ang ginagawa natin. So gaya po nito, hindi po pantay ang kanyang bintana. So ganito ang ginawa natin. Siyempre, pagpantayin po ang kurtina para maganda pa rin at may ayos po yung interior ng kwarto.
And ayun po mga ka-viewers ang natapos po nating project dito po sa Pampanga. At abangan nyo pa po yung mga natapos pa po nating project, no? So again mga ka-viewers, kung magpapagawa po kayo ng cortina, lagi ko naman po itong sinasabi, doon na po kayo sa hindi po sasakit ang ulo ninyo, and honest po sa fabric and sa volume po ng fabric, hindi po lalabas yung mga question mark dyan sa isipan nyo, ba't parang manipis yata yung cortina ko, ba't parang kayatang kulang sa volume, ba't ganito kaya yung cortina ko parang di buhay, ba't parang ang tamlay, ay ba't ganito yung pagkakatahi, yung mga ganun po bang mga question, kasi yan po yung mga na-experience namin, mga nag-i-inquire po sa amin. So ako po, I can say po for sure, nakita nyo naman po yung outcome ng ating mga ginagamit pong materials, yung gawa po ng ating team. So kung kaya naman po, hanggat ma-lessen po ang isipan ninyo, ayun po, sa amin nyo na lang po ipagawa, kasi sa mga previous clients ko po and na-meet ko po, alam po nila kung paano kami magtrabaho. Even, alam ko po walang perfect, lagi ko naman po sinasabi yan. Wala pong perfect syempre sa any kind of service po. Pero sabi ko nga po sa inyo mga ka-viewers, kung kaya kong higitan, why not, di ba po? So, ayun naman po is galing talaga sa mga viewers po natin, sa mga nagpapagawa. And sa Facebook, sila na rin po ang mga nagme-message sa atin kung paano po sila nasayahan sa ating mga pinaprovide po na service, no? So again mga ka-viewers, dito kayo mag-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, may phone number na rin po yan. Mas maganda po yun para maka-direct call po kayo. At ayun po, mapag-usapan natin kung paano po natin pagagandahin ang dream house po ninyo. So again mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain pang ating vlog. Maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!